Welcome back mga bay sa channel natin, Buyak Specific. Ito, nagbabalik na naman po tayo dahil sa ating meron tayong gagawin na naman. Ayan ito. So, ngayon lang tayo naka-upload uli kasi medyo tayo busy talaga. At paulit-ulit lang naman yung problema. So, katulad nito, paulit-ulit pa rin. So, issue naman ito mga kabay. Mga bahay dyan natin na mga baguhan, lalo na sa katulad natin na baguhan lang din sa pagre-repair ng mga ganitong klaseng appliance, o LED TV. Yan. So yung brand pala dito ay LG na 43 inches. So yan yung kanyang board. So binaklas at chinik ko na. So ang issue dito ay walang power, no power siya. At ito po ay galing sa scrap. So hindi ko maaninag yung screen, wala akong pang test, kaya binuksan ko na lang. At ito yung nakita ko. So siya nga pala, bago kayo mag dito, i-discharge nyo to yung dalawang paa, mga baguhan. Sinaksak ko kasi kanina, wala siyang power, wala siyang ilaw na lumalabas dito sa kanya ayan, indicator light. So kaya tinanggal ko kasi wala siyang outing. Ayan. So possible pwedeng secondary at primary. So dito nakita ko, na-check ko na to, ang pinaka-issue dito ay sabog. Oh no. Yung yan, kita nyo yung line niya na papunta sa capacitor, putol. At nangingitim So posibleng sunog yan. Nasunog talaga yan. At yung kanyang fuse ay busted. Tingnan natin para alam yung fuse, sabog. Ito yung fuse. Okay, walang tagahawak na camera. So short muna natin yung probe para malaman nyo na wala talaga yung gumagana yung tester natin. So ayan, ngayon subukan nating i-check tong fuse. Ayan, fuse. Saan yung fuse? Ayan, fuse. Ayan. So sabog yung fuse. Open. Walang contact. So dito sa kapasitor, siya. Ayan, tingnan nyo yung kamay natin. Pag pinaliktad natin, pero may hint na ko to, pag ganun yung palo niya hindi to short. Ayan, wala. So naputol dahil nasunog yung linya. Ayan. So ito yung kanyang pinaka-AC input niya. Ayan, tapos dumaan to dito papunta sa diode, rectifier diode yan. Rectifier diode. Kita natin yung maayos. Ayan yung kanyang data. Tapos sukatan natin yung paa, so hindi matumbok. Dito tayo. Ayusin natin yung tester dyan sa ibabaw. Okay, so sana yun dito. So ito yung ECE niya, yung sa gitnang dalawang paa. Ayun, pumalo, pumalo dito sa kanyang, ayun, zero resistance. Halos zero na siya, So baliktarin ko yung probe natin.
Ayun, pumalo. So dito pa lang short na siya, kaya pumutok yung fuse niya. Ngayon, ito yung kanyang regulator. So, try natin ito. Tapos meron siyang driver. So, check natin yung regulator. Mga bay. Hindi pa short. Pero dahil short na tayo dito, posibleng short lang dito, no? Pero sukatan pa rin natin. Okay. Ayan. So 0-0, no? Kahit nabaliktarin natin yan, ganun pa rin. Short talaga yan. So ayan. Ano makita niyo? Ayan, no? Sa kabila. So ayan, ganun din, no? So ngayon, ano natin gagawin ay painitin yung soldering iron dahil hindi ko pa nasaksa. Okay mga bay, so tinanggal natin yung pinaka regulator. Ayan. Ayan. So tingnan nyo na lang yung data. Ayan. So sa kasamaang palad, wala akong dala ngayon na ganito. Hindi ko dala yung ano natin. Kasi balak kong balak kong i-convert na lang, pero meron naman kong dala na malaki dyan, pinakamalaki talaga ito. So hindi ano lang to, i-confirm lang natin kung ito ba talaga yung sira niya, yun ba talaga yung sira lang niya. Okay. So i-temporary ano mo natin dyan, bad mag power. So ibig sabihin ito lang yun lang yung problema, at babalik na lang tayo at maglagay tayo niyan. So kapag ka mayroon pang ibang problema, wala na tayo, lalo na dito sa kanyang driver. Ayan. So obligado talaga tayong mag forward dyan. Meron akong forwards, pero hindi ko na muna ikakabit. So kasi dyan wala nang short sa ating diode, di katulad kanina mga bay na shorted, no? Yan na, ito yung easy line niya, kanina shorted to ayan, o. So ayan, o. Wala na dito, wala na. So pero pag binaligtad natin, tingnan natin ulit dito sa easy line. So ayan, wala. Ayan, wala. Pero dito kasi binaligtad na natin, meron na yung paro, siyempre. Ano? Ayan. So meron na. So yun, no? Kakabit ko na lang muna yung ano dito, yung regulator. Try muna natin dyan. Tapos testing natin kung hindi ba puputok ulit. Mga bay, ito na. Ayan. So yan, nilagay ko na muna dyan yung malaki nating regulator, ano. Ayan. Tapos dito temporarily, no, sa likod, yan, kinabitan muna natin ang wire kasi naputol yan, ano? Putol na yung linya na, kaya dinugtong natin ang wire. Tapos dito sa fuse, ayan, yung fuse na sira sa ilalim, pinatungan lang muna natin, no, kasi wala tayong ganyang klaseng fuse. Pag umana na to, ayusin na lang natin lahat, no? Pati dito papalitan na lang natin ng medyo maliit-liit na katulad nung original niya para mailapat sa heatsink. Pero ito pwede naman to, no, kaya lang medyo malaki at gamit na gamit pa to sa aircon nating using. So hahanapan na natin siya ng mga link. Ayan. So ngayon subukan natin, no, pag gumana, kung gumana.
Ayan, so chinik ko naman yung ano natin. Teka lang, try natin ha. Try natin check muna yung ano ba to. Ayan. So check muna, mag-check muna tayo ng shorted dito. Ayan. Try natin, subukan muna natin i-check yung kanyang filter capacitor dito sa primary kung shorted ba siya o hindi. So ayun wala. So wala, pag pinaliktad baliktarin natin. Ayan, makita natin kung paano tayo magbaliktad nang walang umahawak ng camera. So okay, so yun. So ibig sabihin wala na yung short. No. So dito sa diode nga, kasi kanina shorted yon nung merong MOSFET, regulator MOSFET, regulator natin. So ayan. So okay. So wala na, no. Meron, ayan, meron, hindi pala kita sa camera. Ayan, meron siya. Baliktarin natin, oh, wala na. Oh, ayan. So try natin ikabit. So ikabit ko muna mga paino kasi walang hawak ng camera. Screw pa natin siya. Try na lang natin kung kaya natin ito nang walang nakahawak sa hinahawakan na natin yung camera. Try natin. So pasensya na mga bay at talagang matagal tayong hindi nakapag-upload. So sa mga sumusunod sa vlog natin, no? Yan. Baka makatulong to sa ibang makatulong dun sa mga katulad ko. Alam mo mga pay na dito lang ako natuto sa YouTube. So baka kayo dito natuto kasi nasa air conditioning ako at medyo hirap kami sa pagdating sa electronics. Kaya mayroon naman akong nag-aaral naman ako sa electronics at hindi ko lang nagamit. Yun, binalikan ko at nag-aaral ako muli. Hindi sa eskwela kundi sa YouTube ako nag-aaral. Pero nag-aaral talaga ako sa TESDA noong kapanahon ng hapon. So check natin yung power source cord natin, connected na yung sa backlight, tapos yung para sa ating main board. So tingnan natin kung magpapapower to. So sana hindi pumutok. Dahil pag pumutok wala. Okay, saksak. Tingnan natin. Saksak natin. Up. Ayun o, nagbacklight. Ayun, nagbacklight. Ayan. So, nagbacklight. Ibig sabihin, gumagana. Tingnan natin sa ilalim. Akoy na po. Naku po, ang hirap. Ayun. Meron o. Ang bigat. Ayusin ko lang. Pero yung screen niya parang may kakaiba. So try ko muna na ayusin yung posisyon natin. So ayan na yung kanyang indicator light. Ayan o. So try kong i-on natin, power on. Ayun. Ayan o, lumabas yung logo. Ayan, antayin natin konti. Ayun siya. Kaya lang
ano pa iba-iba yung kulay, tsaka meron ditong ano sa ibabaw. Ayan o, maitim. Ayan. So parang nag-green siya, no? Green tapos ano naman normal tapos green. Ayan. So kailangan pa itong baklasin mga bay, no? Ayan, no? Maitim dito. Ayan, no? Maitim. At kung mapapansin nyo, iba-iba yung kulay. So baka dito sa kanyang LCD source board niya makadumi na, no? So ayan, so wala namang line dyan. So ayan, okay.